I'm right and I want photos. Fantastic, run! Run like hell! He's waiting for us at the other end of the bridge! Good Chaka, your masters, please! After all, his brain is the size of a walnut. Sure, his sense of smell, maybe story. Follow the monkey! Cave! Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang sci-fi, adventure, comedy film na tinatawag na Land of the Lost. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Sa isang alternatibong dimensyon, isang grupo ng mga astronaut ang lumapag sa isang planeta na kamukhang kamukha ng Earth, pero parang milyon-milyong taon na ang nakalipas. Habang ini-explore nila ang lugar, nakita ng isa sa mga astronaut sa kanyang GPS na ang mga coordinates ay tumutugma sa New Mexico sa United States, pero may ganap na ibang bayam. Bigla, narinig ng astronaut ang ungol ng isang dinosaur at nagsimula siyang tumakbo ng desperado sa loob ng kagubatan habang sinusubukang mag-radio para humingi ng tulong, pero walang sumasagot, at sa huli ay nilamon siya ng isang dambuhalang tyrannosaur. Sa Earth, isang biologong nagngangalang Dr. Rick Marshall, na gumagawa ng mga pag-aaral tungkol sa quantum paleontology, ay pumunta sa isang talk show para ipresenta ang kanyang pananaliksik. Ayon kay Rick, sa hinaharap ay makakaranas tayo ng isang absurdong krisis sa gasolina, at para malutas ito, imbes na pag-aralan ang mga renewable biofuels, iminungkahi niya na ang paglalakbay sa oras ang magiging perpektong solusyon. Dahil hindi makapaniwala, nagsimulang magtanong ang host tungkol sa kanyang trabaho, pero nang mabanggit ni Marshall na gumastos siya ng $50 milyong mula sa pondo ng publiko para sa kanyang pananaliksik, nagsimulang akusahan siya ng host ng kawalan ng responsibilidad. Matapos ni Rick ang presentasyon ng kanyang trabaho, nagkomento ang host tungkol sa mga siyentistang kumokondena sa hypothesis na ito at sinabi na kinutya ni Stephen Hawking ang pag-aaral, dahil hiniling daw niya sa mga producer na huwag nang galawin ang paksang ito. Umalis si Marshall sa studio na sobrang galit, pero bumalik siya makalipas ang ilang segundo nang simulan siyang kotsain ng host. Pagkatapos ng nakapipinsalang panayam, nawala kay Rick ang lahat ng kanyang prestihiyo at naging katatawanan sa buong Scientific Academy, at napilitan siyang gumugol ng susunod na 3 taon sa pagtuturo ng mga bata. Matapos mapahiya ng sarili niyang mga estudyante sa isa na namang klase, binisita si Rick ni Holly, isang dating estudyante sa kolehiyo na nag-aral din ng quantum paleontology sa Cambridge. Nang makilala niya ang doktor, nagtanong si Holly tungkol sa mga naging pag-unlad sa pananaliksik tungkol sa mga takyon na gumagalaw ng napakabilis kaya nilang maglakbay sa oras, at sumagot si Rick na gumagawa siya noon ng takyon controller, pero isinuko niya ito pagkatapos ng panayam. Para kumbansihin siyang bumalik sa pananaliksik, ipinakita ni Holly na pumunta siya sa disyerto kung saan nakakita siya ng isang bato na mahigit 265 milyong taong gulang na may nakapreserbang lighter, kasama ang isang kristal na kayang maglabas ng tachyon energy. Pagkaalis ni Holly, kinuha ni Rick ang lighter mula sa kanyang bulsa at napagtanto niya na eksaktong tumutugma ito sa fossil, pero hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Kinaumagahan, bumalik si Holly para muling bisitahin ang doktor at natagpuan niya ang magulong laboratorio at si Marshall na lubos na pagod, pero sa wakas ay natapos na ang tachyon amplifier. Dahil isang pagsubok na lang ang natitira, nagpa siya si Holly na dalhin ang propesor sa Devil's Cave, ang lugar kung saan niya natagpuan ang fossil, para tapusin ang huling hakbang na ito. Pagdating nila sa gitna ng disyerto, pumunta sila sa tindahan ni Will at hiniling sa kanya na maging gabay nila sa tour sa kuweba. Matapos ang negosasyon, sumakay ang mga siyentiste sa dinghy at nagsimulang mag-navigate sa lugar, habang sinasabi ni Will sa kanila na ang kuweba ay libo-libong taong gulang at may mga ulat na tungkol sa mga reptilyang namataan doon mula pa noong panahon ng kolonisasyon. Habang ini-explore nila ang lugar, nagsimulang makapick up ng mga particles sa hangin ang tachyon sensor ni Marshall at nagpasya silang buksan ang amplifier. Sa mismong sandaling iyon, nagloko ang mga reader at nagsimula ang isang lindol na tumama sa aparato at nahulog ito sa tubig. Bigla, ang lindol ay nagdulot ng isang napakalakas na agos na tinangay ang raft sa loob ng kuweba hanggang sa makarating sila sa isang malaking talon na diretso ang bagsak papunta sa isang interdimensional portal. Sa kabilang panig,
nagising ang tatlo sa gitna ng mga buhanginan ng disyerto sakay ng isang Viking ship na tinamaan ng isang eroplano mula sa World War II, na nangangahulugang ang mga timeline sa dimensyong ito ay ganap na magulo. Para patunayan sa lahat na tama ang kanyang teorya, hiniling ni Rick kay Holly na magsimulang mag-record habang naglalakad siya sa paligid ng lugar at mas ipinapaliwanag ang tungkol sa kanyang pananaliksik, pero habang ginagawa nila ang dokumentaryo, mas iniintindi ni Will kung paano sila makakauwi ngayon na nawala ang amplifier. Sa sandaling iyon, nagsimulang makarinig ang tatlo ng isang kakaibang tunog at tumakbo sila papunta sa direksyon ng ingay, kung saan nakita nila ang dalawa sa mga pinsan ni Chewbacca na sinusubukang patayin ang isang ikatlo. Nang makita ang eksena, tumanggi si Holly na hayaan itong mangyari at nakuha niya ang atensyon ng mga primate na lumapit sa kanila para itaboy sila. Kinuha ni Will ang isang lighter at sinubukang gamitin ito para takutin sila, pero dahil siya ay ganap na tanga, napaso niya ang sarili niyang daliri at nabitawan ito. Pagkatapos, pinulot ng dalawang primate ang lighter mula sa lupa at tumakbo pabalik sa tribo dala ang apoy, isa sa mga pinakamalalaking pag-unlad para sa sibilisasyon. Pagkaalis nila, nilapitan ni Holly ang mutant na chimpanzee na muntik ng isakripisyo at ginamit niya ang kanyang kaalaman sa primatology para makipag-ugnayan sa kanya, at natuklasan niya na ang pangalan nito ay Shaka. Habang sinusubukang tumulong, lumapit si Rick at humiling na tingnan ang pasa sa kanyang bukong-bukong, pero nagulat si Shaka sa sakit at nagsimulang tumakbo palayo, at hinabol siya ng tatlo, pero bumigay ang lupa sa ilalim nila at lahat sila ay nahulog diretso sa isang bunten ng mga buto. Sa pag-aakalang ito ay isang patibong na itinakda ni Shaka, nagsimulang makipag-away si Marshall sa kanya hanggang sa mapakalma sila ni Holly, pero bigla, may mga baging na gumapos sa kanilang mga binti at iniwan silang nakabitin ng mahigit 10 metro ang taas. Mula sa itaas, nakita ni Rick ang mga damit ng mga astronaut at napagtanto niya na ito ay isang lugar ng pagpapakain, na nangangahulugang kung maghihintay lang sila, sa lalong madaling panahon ay kakainin sila ng nilalang na nakatira roon. Dahil dito, naghawakan kamay ang apat at nagsimulang magugoy, sinusubukang kumapit sa puno, pero habang ginagawa nila ang galaw na parang pendulum, lumitaw ang isang dambuhalang T-Rex at muntik nang lumunin ang kamay ng propesor, pero sa halip ay tumama ito mismo sa baging, na naputol at nagpabagsak sa kanilang lahat. Sinamantala ang pagkakataon na naipit ang bibig ng Tyrannosaurus, desperadong tumakbo palabas ng kuweba ang apat at halos nagawa nilang makatakas sa hayop. Pero sa kanilang hanggal na ideya na patunayan na talagang nangyari ito, huminto sila sa kalagitnaan at hiniling ni Will na mag-pose para sa isang larawan habang nasa likod niya ang T-Rex. Matapos halos makain, para makuha ang litrato, nakita nila si Shaka na tumatawid sa isang tulay at tumakbo rin sila patawid dito. Nang makarating sila sa kabilang panig, sa halip na magpatuloy sa pagtakas, huminto ang apat para panoorin ang T-Rex na natatakot tumawid. Pero matapos itong sumuko, sinimulang maliitin ni Marshall ang katalinuhan ng hayop sa lahat ng aspeto, sinasabing ang utak nito ay kasing laki lang ng isang walnut. Pakiramdam na nainsulto, lumingon ang Tyrannosaurus at sumugod sa kanila, tumalon sa ibabaw ng bangin. Desperado, tumakas ang apat papunta sa isang kuwebo kung saan hindi sila maabot ng dinosaur, pero patuloy pa rin silang tinatitigan ng nilalang si Rick, na malinaw na ipinapakita na ngayon ay naging personal na ito. Matapos mapagtanto na hindi sila lalabas, umatras ang Tyrannosaur at nagsimulang pag-usapan ng grupo kung dapat ba silang magkampo sa kuweba o hindi, pero habang nag-uusap sila, may nagsimulang tumugtog na kanta at sinundan nila ang tunog, at natagpuan nila ang isang record player sa tabi ng kalansay ng ilang tauhan ng militar mula sa World War II. Matapos ang natuklasang ito, nagpasya silang manatili roon at maghanda para sa gabi, pero bago sila matulog, sinabi ni Rick na ayaw niyang matulog si Shaka sa kuweba dahil iniisip niyang isa itong uri ng kriminal at posibleng ito ang dahilan kung bakit siya aalisin sa disyerto. Pagkatapos, nagsimulang magtanong si Holly at natuklasan niya na si Shaka ay ang prinsipe ng nayon, pero may ilan sa kanyang mga nasasakupan na nagsabuatan laban sa kanya para agawin ang trono. Matapos ikwento ni Shaka ang kanyang istorya, nagsimulang mag-usap sina Will at Rick kung paano nila haharapin ang dinosaur, pero habang nag-uusap sila, muling yumanig ang lupa at lumabas sila ng kuweba para tingnan kung ano iyon, at nakakita sila ng isang dambuhalang mani sa pasukan, isa pang mensahe mula sa T-Rex para ay pakitang mali si Marshall. Kinaumagahan, nagising ang propesor at nagsimulang mag-record ng parang isang log nang dumating sina Shaka at Will na may dalang ilang prutas para kainin nila,
Pero nang buksan ni Rick ang bagay, daan-daang langgam ang lumabas at nagsimulang gumapang sa katawan ng biologo, pero nilamon sila ni Shaka sa isang iglap. Sa sandaling iyon, may isang sinag ng liwanag na nagmula sa kagubatan kasabay ng isang malakas na dagandong. Pumunta ang grupo sa bungad ng kuwebo kung saan nakita nila ang isang bagay na naglalabas ng plasma discharge mula sa gitna ng mga puno. Habang sinusubukan ng iba na alamin kung ano iyon, nagsimulang sumakit ang ulo ni Rick at nagkaroon siya ng mga guni-guni tungkol sa isang alien na nakahiga at humihingi ng tulong. Sa pag-aakalang may kinalaman ito sa mga ilaw, nagsimulang tumakbo si Rick papunta sa mga sinag ng liwanag at natagpuan niya ang isang istrukturang pangtribo na may isang napakalaking transparent na kristal mismo sa gitna. Habang papalapit sila, nagsimulang maramdaman ng grupo ang umaataking radiation, katulad ng sa kuweba, na nangangahulugang maaaring malapit lang ang amplifier. Dahil sa kuryosidad, nilapitan nila ang kristal at sinimulang hawakan ito, pero biglang lumitaw si Shaka at desperadong sinubukang magsabi ng isang bagay, pero wala sa kanila ang nakaunawa. Sa sandaling iyon, 12 ng Slistax, isang lahi ng mga reptilian, ang lumabas mula sa mga bitik ng bato na may maraming panganahandang lumunin sila. Para ipagtanggol ang sarili, tinanggal ni Holly ang kanyang sinturon at naghanda para sa labanan, pero nakita ni Rick ang liwanag na sumasalamin sa isang bagay at nagkaroon siya ng ideya na itutok ang mga sinag diretso sa mga mata ng mga estatwa. Sa ganitong paraan, ang liwanag ay sumalamin sa mga eyeball ng mga estatwa hanggang sa tumama ito sa kristal, at ginawa itong parang isang portal na nagdala sa kanila sa isa pang dimensyon kung saan hindi sila maabot ng mga Slistax. Sa lugar na ito, nakilala ng tatlo ang alien na mula sa mga guni-guni ni Marshall at ipinakilala niya ang sarili bilang Inek, isang nilalang mula sa ibang dimensyon na naligaw sa Earth na ito at nangangailangan ng tulong ng propesor para makabalik sa kanyang planeta at mailigtas ang buong universo. Pakiramdam ni Rick ay isa siyang kabiguan at sinabi niya na tiyak na may pagkakamali, pero sumagot si Inek na dinala niya sila sa dimensyong ito dahil kailangan niya ang tulong ni Rick para harapin si Zarn, ang leader ng mga Slistax na nagnanais gamitin ang kapangyarihan ng umaataking mga particle para sakupin ang universo. Ayon kay Inek, ginamit na ni Zarn ang mga kristal para sakupin ang kanyang sariling planeta, at kung hindi siya tutulungan ni Rick, pupunta ito sa Earth para sakupin ang buong sangkatauhan, at idinagdag pa niya na ang tanging kulang na lang para makumplito ni Zarn ang kanyang layunin ay isang aparatong kayang magpalakas ng tachyon radiation, na eksaktong iyon ang ginawa ni Rick Marshall. Pagkatapos, sinabi ng alien na kailangan nilang hanapin ang amplifier at ibalik ito para maipadala niya sila pauwi at matalo si Zarn. Habang paalis sila para hanapin ang aparato, sinabi ni Will na sa tingin niya ay kainahinala ito at hindi nila dapat pagkatiwalaan ang alien, pero tuluyan siyang binaliwala ng iba sa grupo. Sa isang karera para mahanap ang amplifier bago si Zarn, bumalik ang grupo sa kagubatan at nagsimulang magplano kung paano kukunin ang mga signal ng aparato, pero natagpuan sila ni Shaka at hiniling sa kanila na sumunod sa kanya. Pagkatapos ng ilang milya sa loob ng kagubatan, dumating ang apat sa isang mabuhanging lugar na puno ng mga likha ng tao at maliliit na dinosaur. Habang pinagmamasdan ang mga hayop, napagtanto ng grupo na naroon ang dinghi, at inakala ni Rick na malapit din doon ang amplifier. Habang hinahanap nila ang bagay, nagsimulang magsiksikan ang maliliit na hayop sa paligid ng dinghi hanggang sa biglang may isang ice cream truck na nahulog mula sa langit. Napagtanto ni Rick na natutunan na ng mga dinosaur na dito nanggagaling ang pagkain at sinabi sa lahat na tumakbo bago dumating ang malalaki, pero huli na. Dumating ang isang grupo ng mas malalaking dinosaur at sinimulang ganap na sirain ang ice cream truck pati na rin ang paghiwa-hiwalay sa ice cream man. Sinamantala ang abala, sinabi muli ni Rick na umalis sila roon, pero dumating naman ang isa pang dinosaur, ngunit sa pagkakataong ito, ang mismong T-Rex. Bigla, lumitaw ang isang dambuhalang Allosaurus at nagdiwang si Marshall, iniisip na maglalaban ang dalawang hayop at magkakaroon sila ng pagkakataong makatakas, pero dahil malas, magkatabi lang silang nakatingin sa isa't isa at pagkatapos ay hinarap ang mga tao, sinimulang manghuli sa disyerto. Pagkahiwa-hiwalay ng lahat, nagsimulang tumakbo si Rick sa zigzag na paraan para lituhin ang Tyrannosaurus, pero madali niya itong nahuli, iniwan na lang ang kanyang backpack sa lupa. Habang hawak ang lupa, patuloy na sinusubukan ni Rick na makatakas, pero naipit siya ng dalawang predator na manghuhuli ng magpares, kaya pumunta siya sa isang ganap na sirang clothing store at nagtago sa pagitan ng mga mannequin. Natagpuan siya ng Tyrannosaurus at sinimulang kainin habang ni-record ni Holly ang lahat,
pero sigaw ni Rick mula sa malayo na siya ay ligtas. Sa kabutihang palad, nakuha ng hayop ang isang mannequin. Naipit si Marshall at tumakbo papunta sa isang limousine para magtago, pero natagpuan siya ng mga dinosaur at sinimulang trample ang sasakyan, pinilit siyang tumakas. Habang sila ay abala, tumakbo si Rick papunta sa isang bundok kung saan nakita niya ang ilang mga prehistoric na butiki na nag-iikot sa basura. Habang pinagmamasdan ito, nakita niya ang isang cylinder ng liquid nitrogen at nagkaroon ng ideya. Nagdesisyon siyang tumakbo patungo sa natitirang grupo habang sumisigaw sa kanila na ihanda ang catapult. Pagdating niya sa kanila, inilagay ni Rick ang cylinder sa catapult at pinaputok ni Holly, tumama sa bagay sa loob ng bibig ng hayop. Sa sandaling iyon, nagsimulang nagyelo ang Allosaurus mula sa loob palabas at bumagsak sa lupa, pero ang mga gas ay lumawak at nagdulot ng pagsabog, pinasabog ang hayop sa libu-libong piraso kasama ng mga debris. Nahulog din ang tachyon amplifier sa lupa at mabilis na nagtangkang kunin ito si Rick, pero lumitaw ang isang dambuhalang pterosaur at kinuha ang aparato, sinira ang kanilang pag-asa. Lubos na nadismaya, sumuko si Marshall sa lahat at nagpasya na manatili sa isang abandoned car habang hinihintay ang katapusan, pero nahikayat siya ni Holly na magpatuloy alang-alang sa pananaliksik. Sa gabi, lumapit si Rick sa kanila na may dalang banjo at nagsimulang tumugtog ng kanta bilang paraan ng paghingi ng tawad, pero habang siya'y kumakanta, lumitaw ang isang lamok na kasing laki ng kamay at sinimulang sipsipin ang lahat ng dugo sa kanyang leeg, iniwan siyang puti at pagod. Habang patuloy siyang tumutugtog, umakyat ang lamok sa kanyang likod at patuloy na sumisipsip ng dugo, lalo pang lumalaki at nagpatambo kay Rick, lubos na anemic. Kinaumagahan, nagising si Rick na lubos na motivated at lumabas silang hanapin ang pugad ng pterodactyl. Natagpuan ito sa crater ng isang bulkan na natakpan ng isang glass ng magma. Dahil tumanggi sina Will at Shaka na pumunta, nagdesisyon ang propesor na siya na mismo ang kukuha ng amplifier, pero sinabi ni Holly na kailangan niyang mag-ingat sa mga itlog dahil kahit maliit na pagbabago sa temperatura ay makakapagdulot ng pagkakapisa. Matapos ang babala, naghanda si Rick at dahan-daang naglakad sa ibabaw ng magma glass hanggang sa maabot ang amplifier, pero sa sandaling hinawakan niya ang bagay, nagsimulang mapisa ang mga itlog at sumigaw ang mga sisiw, na nakakuha ng atensyon ng inang dinosaur. Para pakalmayan sila, kinanta ni Rick ang isang lullaby at dahan-dahan bumalik sa grupo habang nakapagtulog sa lahat, nakuha na ang amplifier. Pumunta sila sa isang hotel sa gitna ng disyerto at nagsimulang magdiwang sa tabi ng pool habang nag-aayos si Holly ng aparato. Matapos ang adjustments, lumakad siya at binuksan ang amplifier, nagbukas ng isa pang portal patungo sa ibang dimensyon. Sa loob, nakita ni Holly ang isang kuweba na may maraming kristal at ilang dinosaur eggs, pero bigla, isang hologram mula kay Zorn ang nagsabi na nakatakas si Enoch mula sa kulungan at hawak niya ang lahat ng tachyon crystals na kailangan niya para sakupin ang universo, pero kailangan pa rin niya ang amplifier. Tama si Will sa hula niya. Matapos ang hologram, nakita ni Holly na ang mga imahe ay nagmumula sa kristal na hawak sa kamay ng isang skeleton at automatikong naunawaan niya na iyon ay si Zorn, pero nahuli siya bago niya maabisuhan ang iba. Makaraan ang ilang sandali, nagising ang mga lalaki at napagtanto na nawala si Holly, pero nakita nila ang portal at nagpasya silang pumasok upang hanapin siya. Nakatago sina Rick at Will habang binabantayan ang lugar ng mga sentry, pero nang makita nila ang dalawa na nagpapalit ng balat, nagdesisyon silang mag-camouflage at sa wakas ay makalusot sa korte ng Slistax. Sa ilalim ng disguise, nakita nila si Holly na malapit ng isakripisyo, at nagkaroon ng ideya si Rick na alisin ang disguise at ipakita ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Sa puntong ito, sinabi sa kanya ng leader ng reptilian na si Enoch ay isang kriminal na nagwasak ng isang sibilisasyon at nahuli si Holly dahil tinulungan siya. Nang malaman ni Marshall ito, napagtanto niya na siya ay naloko, pero imbes na makipagtulungan sa mga reptilian para pigilan si Enoch, itinapon ni Will ang lahat ng Slistax sa lava pit, at sa wakas ay nailigtas si Holly. Nang malaya na ang babae, sinabi niya na dapat nilang samantalahin ang elemento ng sorpresa para talunin si Enoch, pero inutusan ni Will si Shaka na tawagan siya bago pumasok. Sa puntong ito, lumitaw ang kontrabida na kumontrol sa Slistax gamit ang amplifier at sinabi na bilang pasasalamat ay susugod siya sa Earth at ibibigay lahat ng credit sa siyensya kay Rick. Pagkatapos niyang kotsain si Marshall, umalis si Enoch, pero natagpuan sila ng T-Rex. Imbes na tumakas tulad ng dati, nagdesisyon si Rick na harapin ito mag-isa at pinadala ang natitirang grupo palayo.
Bago siya pumunta, iniabot ni Will sa kanya ang isang bag ng Furry Works na nakatago. Handa na para sa labanan, kinuha ni Marshall ang bamboo staff mula sa isa sa Sleestaks at naghanda sa atake, pero nang ma-realize na hindi sapat iyon, nagdesisyon siyang pumunta sa Plan B at tumakbo sa bag ng Furry Works. Kinuha ni Rick ang isang bomba at sinindihan gamit ang lighter, pero bigo ito. Itinapon niya ang dalawang bagay sa lupa, at pinatapak ng dinosaur ang lighter, na bumuo ng eksaktong fossil na dinala ni Holly sa kanya bago ang lahat ng ito. Handa na para sa all or nothing, nagdesisyon si Rick sa Plan C, kinuha ang kanyang stick, tumakbo sa T-Rex at tumalon sa hayop, pero madaling nilamon. Desperadong lumabas si Holly mula sa taguan at sinimulang turuan ang dinosaur, pero mukhang hindi siya pinapansin at umalis ang hayop. Pagkatapos nito, nagdesisyon siyang ipakita sa mundo ang pananaliksik ni Professor Marshall at pumunta sa Sleestaks Army para talunin sila gamit ang kanyang makapangyarihang sinturon, pero nahuli siya, at kailangang subukan ni Will at Shaka na iligtas siya. Napalibutan at madali silang naiipit ng army ng reptilians, pero bago sila tuluyang mapahamak, dumating si Marshall sakay ng Tyrannosaurus, na sinimulang labanan ang mga reptilians, isa-isa. Let's do it, pal. Pagkatapos nito, bumaba si Marshall sa kanyang prehistorikong kabayo at nakipagkita sa kanyang mga kaibigan na curious kung paano siya nakabalik, pero nang tumangging magsalita si Professor, agad nilang inakala na si Rick ay na-expel sa isang nakakasuklam na paraan. Ipinaliwanag niya na habang nasa tiyan ng T-Rex, nalutas niya ang ilang intestinal problem na nagpatahimik sa dinosaur, at naayos nito ang lahat. Matapos ang masalimuot na usapan, pumasok ang apat sa kristal at nakita si Enoch na nagbubukas ng portal papuntang Earth. Tinungol ni Rick ang reptilian at nagsimula ng laban, pero habang nasa lupa, umakyat si Will sa mesa kasama ang mga kristal at sinubukang gawin ang wrestling move na bigong-bigo. Dahil sa kanyang bigat, natiltal ang mesa at isa sa mga tachyon objects ay nahulog at nabasag. Sa sandaling iyon, sinabi ni Enoch na dahil dito, ang portal ay magsasara magpakailanman. Nagkaroon ng ideya si Rick na gamitin ang kristal na natagpuan ni Holly upang panatilihing bukas ang daanan. Sinamantala nila ang pagkakataon na ang mutant crocodile ay nasa lupa at tumakbo patungo sa portal, pero hinawakan ni Enoch ang paa ni Will para pigilan silang umalis. Pagkatapos, nagdesisyon silang tumulong, at magkasama nilang na-immobilize ang kontrabida. Sa wakas, sinabi ni Will na magpatuloy sila at siya ay mananatili dahil nararamdaman niyang dito ang kanyang tahanan. Iginagalang ang kanyang desisyon, nagpaalam sina Holly at Marshall at bumalik sa Earth, iniwan sina Will at Shaka na mamuhay kasama ang primate tribe. Pagbalik sa ating planeta, nagyakap ang magkasintahan ng emosyonal at sabay nilang ipinakita sa mundo ang lahat ng kanilang na-record, kaya napatunayan nila na tama ang kanilang teorya tungkol sa mga tachyon mula pa sa simula. Bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Jaden Reyes, Reynan Galindo, Boris James Viña, Dennis Cano, Arj from Bahol, Boko Lemuel from Barangay Batoga May Samar, Gabriel Orredo and Mika Claire Orredo from Mandaluyong City, Jesny Vergara from POV Corpus Masbate City, Rose Manghino from Green Valley San Nicolas Tres, Rodito Borromeo from Basod Polanggi Albay, at Shem Jonard Villamor from Manlilisid Javier Leyte. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.